Sa ano kami kasi galing? Sa Oman. More than, mahigit na 10 taon kami sa Oman. Siyempre yun, mayaman na bansa yun, di ba? Tapos biglang tinawag siya para dito, dun sa magtayo ng telekomunikasyon dito sa Myanmar. Napakalaking oportunidad nun, di ba? Nung unang punta pa lang namin dito, umuulan na talaga mula umaga hanggang hapon. Tapos nag-iisip kami sa ganito ba talaga dito? Paano nakita namin din yung mga pamumuhay ng tao dito, ng mga lokal dito, kung paano parang yung nung iba yung pakiramdam talaga naramdaman ko na yun, na-touch ako na yung siguro meron akong dapat gawin na yung hindi ko nagawa noon. Yun. 1 buwan pa lang kami dito. Siyempre, marami siyang kumpanya na mga ka-tie up dito. Yung tuwing nagkukwentuhan kami, puro yung mga pagtulong, gano'n. Kailangan tulungan natin yung ganito, ganire. Naisip ko na pwede pala akong mag-umpisa sa maliit na yung sa sarili ko lang. Binisita ko yung mga bahay ampunan, mga bahay ng mga matatanda. Talagang pag makikita mo sila, tutulo ang luha mo dahil sa kwento nila. Talk to them for a while. And then when the security officer signals. Oktubre 15. Ano pong taon na? Nung 2013, last year. Have you got your wings? Sa Lego, nakapagpatayo na kami ng eskwelahan. Meron akong 500 estudyante doon. Tinatapos namin yung library para malagay namin yung computer at mga iba-ibang kailangan nila. Maliit na yung clinic ba para sa mga bata. Tapos etong December 17, ibibigay namin yung mga uniforme, tsinelas, at iba-iba pang regalo para sa masaya na may Pasko nila. Para naman maiba yung nila, mabura sa isip nila yung mga nangyari o may kwento na hindi maganda nung mga nakaraang taon. Para bang, kasi edukasyon yung pinakamahalaga sa atin, di ba? Kung dito nga sa ibang bansa nga nagagawa natin na tumulong, magagawa rin natin sa Pilipinas, di ba? So, inumpisahan ko yung Charms Charity rito na gusto ko maging hindi lang dito sa bansa na to, kahit sa Pilipinas din. I think the Filipino community. Buwan-buwan nagbibigay kami ng bigas sa mga bahay ng mga matatanda. Tapos Dangal, school, nagbibigay rin kami ng buwan-buwan yung mga school supply. Tapos sa mga eskwelahan ng mga bulag, nagbibigay din kami. Thank you. Happy birthday. Thank you so much. Pleasure. I know you're very busy, right? Mula iba yung pakiramdam ng, di ba, nakakatulong ka. Kasi tayong mga Pilipino, may dugo tayo na isusubo mo na lang yung pagkain, ibibigay mo pa sa iba, di ba? Hindi mawawala sa atin yun. Next week. Visit of the President. Unang-una, yung Philippine Embassy, talagang ang suporta ay talagang nandun. Tapos si Miss Anate, siya yung Vice President ko. Bali kaming dalawa, yung nagtutulong na umikot talaga sa mga kumpanya. At meron kaming yung nagsiset ng mga katulad ng mga event. Gumagawa kami ng event para makalikom kami ng pera. Iniimbita namin yung mga iba't ibang kumpanya. Pilipino din yung si Jeff. Allowing
Rose to be interviewed. Huh? Talagang Pilipino. Meron ding Myanmar, si Nin, siya yung may construction, siya yung gumagawa ng eskwelahan, sinasabi namin kung ano yung gagawin. Binibigyan niya kami talaga ng kalahati ng presyo ng ginagawa nila. Hindi yun talagang charity yun. At work right now just to prepare for this. Dahil sa trabaho ng asawa ko sa telekomunikasyon, ang tawag nila rito ay Ooredoo. Ooredoo, Myanmar. Isa sa pinakamalaking telekomunikasyon sa buong mundo. Katulad din ng trabaho niya sa Oman. Pareho din ng kumpanya. So you're going to be in Naypyidaw. 1 taon at 4 na buwan na kami rito. There is a delegation, I think, that's coming from PLDT. It's not Manny Pangilinan, but there are a number of vice presidents At lahat ng sumusuporta is mga Pilipino talaga. and yes, with pleasure we'll meet the delegation. Ang mga Pilipino kasi talagang masipag, tapat, talagang dedicate sa trabaho. Meron tayong harmony, iba yung harmony natin eh. Katulad ng kahit na hindi nakangiti yung kausap mo, kapag nakangiti ka, talagang iba yung pakiramdam. Meron tayong, ang mga Pilipino, merong espesyal na katangian. Thank you for allowing. Para sa akin, edukasyon at saka yung sa mga mahihirap. Alam, marami siyang, ang ating mahal na presidente, kung meron siyang taong pinagkakatiwalaan, siguro dapat itong huling mga panahon ng panunungkulan niya, mag-focus siya sa edukasyon. Kasi ang edukasyon talaga ay napaka-importante. At sa mga mahihirap naman, sa mga livelihood project, na alam mo, kung magpo-focus tayo doon, siguro wala nang mandurukot, wala nang mga mahihirap. Kasi hindi na sila mag-iisip ng masama kung meron silang pinagkakaabalahan, katulad ng patahian, mga babuyan, yan, mga manukan, yung mga livelihood project talaga. Kasi magiging busy yung isip nila, di ba? At least meron silang ipapakain sa pamilya nila at meron silang inaasahan. Hindi yung katulad ng maraming krimen na nangyayari. Dahil sa kahirapan yan eh, di ba? Kailangan, ang bansa natin napakayaman. Katulad, kung ikukumpara mo dito sa bansa dito, kailangan lang natin ng tamang tao na distribute ng mga tulong para sa mga mahihirap. You're referring. Pangalawang beses. Pangalawang beses. Pangatlo pala, sa airport, yung informal na ano lang. On Sunday. Are you going there? Yes, well, I'll join. Yes, because I think napakasaya ko kasi syempre isa ako sa napili sa dami ng Pilipino rito para ma-meet ang Pangulo. At sana yung mensahe ko sa Pangulo, kahit isa man doon, maging inspirasyon para sa Pangulo. Thanks. Thank you Thanks, so Your much. Excellency. See you. you po. Keep an eye on them. Opo. See you. Thank you so much. Happy birthday again. Thank you very much. Oh my, this is really a surprise. It's a pleasure. Thank you. See you.